Ayan, hello, good afternoon, welcome again. This is our second episode sa Green Mile Session, diba? That's how we're, and dito na po yung special guest namin. Kasi ko inihiya pa yun nun. Same po kami ng pinanggalingan ng hometown namin, Palo, Leyte. One of the most hardworking people I know. Diba? And walang excuse, we are both part of the LGBT, but we are both working. Wow. No excuses. Kasi kami po ay alipin ng salapi in a good way. Diba? There's nothing wrong with pagiging alipin ng salapi in a good way. So, ladies and gentlemen, to everyone who's watching, to all our green or G-miners, please welcome Mr. Rodney Rosilio. Hi, Sir Rodney. Good afternoon. Kumusta po makulan? Super. Kaya namin ako eh. That's okay. That's okay. Oh my God. Kaya namin kaya namin i-stretch ang time, di ba? Thank you so much. You're most welcome. So, bati ka muna. Hello sa mga G-miners dyan, sa mga suki ng kapi ni Denmark. Good afternoon, everyone. Special po mga lady. Hello! Kasi na akong mga litan nyo. Hello, good afternoon po. I'm Peter and this is Sir Rodney. Mga taga-Leyte kami and we're proud to be working. Part of LGBT, we're working, di ba? Walang excuses sa amin. Di ba kasi hindi pwede na uupo lang tayo, walang gagawin. Yeah. And then what? Sabi nga ni Vice, parang bakla ka na nga tapos parang wala ka pang pera, parang sobra na yata yun. Diba? Lalo tayo ng mga bakla, we have to work. Kasi dinidiscriminate na tayo. So, we have to prove that the G-miners at mga viewers natin na hindi interested sa pagiging bakla. Correct. Despite and in spite, yes. No hindrance. No hindrance. So, kumusta sir? Kumusta ang buhay natin dito sa Manila? Kahit makulan ngayon, para may bagyo, tuloy pa rin ang buhay. Correct. Dapat kasi tayo ang alipin ng salapi. Yes. So, Sir Rodney is an private employee, probinsyano, maraming pangarap, pero hardworking. Yan ang pag-define ko kay Sir Rodney. Knowing him kasi, yung neighbor namin is his best friend. He used to visit our barangay dun sa Leyte, si Sir Teddy. Di ba, Sir? Yes, correct. So, dun talaga nagkikita-kita kami and tumatambay lang siya afterwards. Di ba, Sir? Tama. Correct. So, let's start, Sir. I prepared 4 questions for you. And just be comfortable. Para lang para nandun lang tayo sa amin, na nag-uusap lang tayo sa kalye. Diba? Pero meaningful. Because we want to make sure that we can share inspirational stories coming from you. Kasi ibang angulo naman ito ng life. Diba? So, first is, ano po yung ginagawa natin sa buhay or ano po yung trabaho niyo, sir? Oh my God! Okay, bago ko sagutin yung tanong ni Ses, parang may gusto akong kwento, kahit short story lang. Sige. Bago ako napunta o napapad ko sa Maynila. Ay, perfect! Before ako napunta lang sa Maynila, of course, same like our CEO President, Ma'am May, nagtrabaho din ako sa isang BPO doon sa Leyte. Yes, 3 months biller, after 3 months, got promoted as quality controller. After less than 5 months, got promoted again as trainer. Wow! Yes. Ang bilis ng transition, sir. Ang bilis. Parang matalino at... You're entitled to say that. Why not? Diba? In fairness, na-enjoy ko naman yung pagiging BPO life doon sa Leyte. Pero sad to say, after 12 years, I have to resign. Yes, kasi may isang anghel. May isang anghel na tinupad yung isa kong dasal or pangarap.
angel na pinarating sa akin ni Ama. Rod, nag-offer siya. Rod, baka gusto mo ng trabaho. OMG, diba? God is good talaga, grabe. Kaya napunta ako dito ngayon sa Maynila. Now, I am working in a private company as an assistant HR. Buyag is November 7, 2025, 3 years na ako being an employee for that particular company. Thanks God. I am blessed and grateful kung saan ako ngayon. Correct. And now, may additional tayo eh. May additional blessing si Yendor. May additional blessing pala kay Yendor, kay Rodney. Correct. Nag-GG na ako ngayon. Correct. Ito sa aming mga G-milers. Yes. Diba? On the side, naglalako siya ng kape para may additional income siya. Pero, related dun sa pinento, sa sagot ni Sir Rodney, again, we talked about everything happens for a reason. So, yung pag-resign niyo, Sir, naka-align po talaga yan sa mga plano ng Diyos. I believe so. Wala akong nangyayari na coincidence. Diba? So, now, you're in a better place. Diba? Earning kaliwat ka. Why not? Dahil kami po, alipin ang salapi, hindi po pwedeng, diba? Uupo-upo lang kami. Diba, sir? Totoo yan. Diba? So, how's your experience dun sa trabaho mo ngayon? Sa first job mo ngayon? Dito sa Manila. Experience dito sa Manila for that particular company, napakasaya so far. Dito ko lang naramdaman, dito ko lang na-experience ang pagiging regular employee. Oo. To be honest lang. To be honest lang. In 6 months, regular time agad. Compared doon. Joke lang. Peace be with you. Ang saya pala, feels like heaven talaga na experience ko ang pagiging regular employee. And, di ba, related to kasi may regular job siya and on the side, may Green Mile siya as a distributor. Yes. Now, you are a distributor of Green Mile. So, bakit niyo po pinili ang Green Mile? Bago kayo sagutin yung tanong mo, nung nasa rin pa ako, siguro, not just lately, siguro nationwide, maraming naglalabasan ng mga networking. Na nagbebenta rin ng mga kape, supplements, and etc. Hindi ako napa-okay doon. Pero dito kay Green Mile, may siguro gisting na si Green Mile sa akin eh. Bakit? Si Green Mile kasi hindi man luloko ng tao. Yes, of course. Kasi I believe, ang goal ni Green Mile, ang goal ni G, is maangat ang buhay ng bawat Pilipino o ng bawat tao. That is so true. That is diba, so true. at nararamdaman ko ngayon na one day, dayaman tayo. Correct! That is so true. I agree with Sir Rodney. Because again, the backbone and the foundation of this company is to really help the community. Is to help other people to have their own business. To start their own business. Kasi sa hirap ba naman ng buhay ngayon? At sa dami ba naman ng magnanakaw? Ay, oo naman. Diba? Oh my God. Diba? Kailangan natin tulungan ng isa't isa para umangat tayo. Diba? Diba, sir? Of course. So, and yun po. Bakit yung pinili Green Mile? Maraming salamat po sa inyong answer. Now, moving to the next, ano po ang pwede niyo pong i-share na inspirational or hugot sa ating mga audience? Siguro ganito na lang mga viewers, no? Huwag susuko, laban lang. Correct. And yes, go for the goal. Kung hindi mo pa nararamdaman yung success, kasi hindi pa naibibigay sa iyo yung timing, yung right timing na ibibigay sa iyo, go for good lang, laban. Kasi darating yung panahon na tayo o yung inaantay mo ay makakamit din yan. Wow. Just like me, after 12 years, sabi ko kanina, this is one of my prayers. Andito na po eh. correct. Push na to. Correct. And again, despite and in spite of, wala po kayong excuses para hindi magtrabaho. Ay, yes, oo. Diba, sir? Nakita
I enter this, nakita nyo kung ano yung Right. physical ko. Condition. Hindi, yung condition ko, hindi ito hindrance. Correct. Go, sabi ko nga, go for the goal. Correct. Again, natapit na lang din naman ni Sir Rodney, and obvious naman po sa lahat, before he entered the scene here, ano po siya, PWD, but hindi po yung rason para po siya sumuko sa buhay niya. Di ba, sir? I am having goosebumps. I can really feel him na tayo nga na normal ang kondisyon natin. Tayo na may kumpleto ang lahat, nakakalakad tayo ng sakto, nakakahawak tayo, di ba? Oh. These are small and simple things na we should be grateful and thankful for. Yes, tama. Di ba, sir? Yes. Walang hindrance. So, guys, sa lahat po ng nanonood, may this session with Sir Rodney ay may mapulot po kayong aral. Kasi wala akong excuse or wala akong makakapigil sa kung ano ang gana ng Diyos sa atin. Yes, tama. Let God do His part, you do your part. Yes. I'm sure hindi ko kayo makakaya. Di ba, sir? Totoo. And, so, di ba distributor ka, sir? Yes. Kasi yung iba, nalilito sila eh. Kung, ano ang may share mo na technique or way of selling the coffee? Kasi iba-iba kayo na for sure. Ako naman, ang technique ko doon siyempre, kaibiganin mo yung client, yung customer. Yes. Huwag mong pagalitan. Be sweet, be nice, be kind. Correct. To your client, to your customer, para kumuha. True. Oh, di ba? True. Yan. Number one. Number two, if ever kumuha na siya, tapos nag-reorder, bigyan mo siya ng special price, Why not? whatever, why not? Kasi hindi ka naman malulugi sa magbigay ka ng 5%, 10%, kasi malay mo magiging seller siya for the future, di ba? Correct. Yan, gano'n. Yan ang ano ko yung diskarte. And more than anything, yung kape, masarap. Ay, yes. Diba, sir? Grabe, nakakatatlong box na pa. Personal experience, correct. Personal experience. Ako, I drink coffee almost every day. But, you know, pupunta ako ng mga coffee shop, gumagasto ng what? 200, 220 per cup. And it's not healthy. Dito nung uminom ako ng Green Mile coffee, nag-iba talaga ang standards ko sa kape. Tumaas talaga siya. And hahanap-hanapin mo yung Green Mile na kape. Parang hindi ka na nalilimot sa tindahan or kahit sa sari-sari store or even in the groceries. Parang pag mapunta ka sa coffee section, parang ay, okay, may kape ako eh. May kape akong iniinom na healthy. Yes. Diba? Correct, Affordable. affordable, and can actually help me sa income ko, di ba? So, from the registration, yung sales is Sir Rodney, 3 boxes or 130 boxes in 30 days. Wow. So, oh my God, ang bilis! Ang bilis! And to share again as well, yung iba po namin distributors, in just 2 days, may order na po sila. And come to think of it, yung makukuha mong profit from the coffee is 8,625. Yes. And if you can get that in a week or in just 2 days, di ba? Friend, ang laking tulong nun. Super. Kasi in a month, may 34,500 ka. And hindi yun biro. May pambili ka na ng bigas, groceries, may pambayad ng renta. Di ba, sir? Malaking ginhawa. Super. What's your experience, sir? Share niyo po sa kanya yung experience niyo. Ako nung pag-uwi ko ng Leyte, kumuha ko doon sa dalawang boxes, iced coffee at saka 7-in-1, Yes. worth 25,000. Less than 1 month, naubos ko siya, nasold out ko siya
Meaning to say, hindi pa siya umabot ng isang buwan, nakita ko na yung profit ko na 8,000 siya. Oh my God! And on the side lang yun, ha? Yes. Hindi yan yung regular na trabaho. So meaning, on top of your regular salary, may marireceive ka pang 8,000 to 34,000. Oh my God! Parang gusto ko nang bilhin na lahat. Hindi naman sa ganun kalaki, pero somehow, makakaginhawa tayo and may additional savings, right? Totoo. Di ba? Hindi naman ganun talaga sa mga nakukuha ng, alam mo na. Pero at least, legal. Just can imagine, yung kinita ko na less than 1 month na 8,000, sahod ko na yung dati doon sa isang buwan. Oh, really? Oo! And Dito kay Gilmar, profit lang. correct. Dito. On top pa yan ng salary mo. Yes! Oo! My God. Why do I put emphasis dito sa earnings natin? Because again, the foundation and the backbone of our company is to really help the community. Yes. You can start your own business with us. Na hindi namin kayo nanakawan. No. No, hindi namin kayo nanakawan. Yes, legit to. Diba? You will receive 34,500 worth of products. Yung membership fee nyo lang is 25,875. That's 25% discount. Kahit sa business yan kayo pumunta. Naku, ang laki yung binibigay na discount. And the return on investment is at 33.33%. Mas malaki yan kasi na bank sustahan pa tayo. Diba? Totoo. So, ganun talaga namin ini-emphasize yung helping the community. Yun ang pinaka-importante. The founder of this company, in-emphasize niya talaga na yung gusto niya, ang dream niya talaga, or nila, is to help yung people na, may mga challenges sila. Yes. Diba? Mga challenges sila, and kailangan talaga nila. Correct. Hinahinay, pero yung sinabi ko kahapon, we'll learn more or will earn more as we progress. Yes. Diba? Hindi naman siya biglaan eh. Pero, kikita ko talaga tayo. Kikita tayo. Sure na sure. 100% yes. So, with all that being said, kasi I'm sure you have your own favorite na kape. Out of the 2 variants ng coffee natin sa Greenman, anong paborito? Anong iniinom? Actually, both. Kasi pareho sila masarap eh. Walang dapat piliin eh. Yeah. Kasi gusto mo ng hot coffee, doon ka sa Greenman. Correct. Kung gusto mo ng cold, dito ka kay iced coffee. Though yung iced coffee, pwede actually, masarap din siya sa hot water. Correct. Yung iced coffee. Yes. Yes, na-try ko din yan. That's one of the advantages ng iced coffee namin, ng fit and curve. Kasi pwede po siya sa hot. Yes. Diba? So, that is how we live and love our best lives with Green Mind. Yes. Sir? Yes. And I believe that coffee is really a fuel that powers dreams. Yun. So wala ko talaga kasi naano ako na-start sa Sir Rodney. Diba? Diba? Yun eh. And, ayan, this is our kit or token for Sir Rodney. Oh, OMG! Deserve mo, sir. Deserve much! Ang gaya pa mag-guest dito. Thank you for having me here. Of course! Alam nyo, kanina, ano lang to, biglaan lang to. Kasi, pinilit ko lang talaga si Sir Rodney, sir. Kasi, we believe na makaka-inspire ka nga ng mga audience natin, ng mga Gmilers natin, despite and in spite of, Yes. yung saan natin sa live, yung condition natin, hindi siya hindrance. And at the same time, yan ang aral of the day dito sa Green Mile session. Kahit anong estado mo sa life mo, kahit anong kondisyon mo sa life mo, walang makakahadlang sa pagtupad ng mga pangarap. Totoo. Diba? Very, very true. Basta magtatrabaho ka lang ng marangal, Yes. at patas. Wala Perfect. pag nanakaw. Naman!
Correct. Kita na ng bonggang-bongga. Correct. That is true. So, with all that being said, maraming salamat for tuning in. And catch us live again next week. Wednesday and Thursday, we invited isang banker or financial advisor. I can say that. And hopefully, from the showbiz industry, may ma-invite them. We're just making sure na wala siyang schedule meeting sa Thursday next week or sa Wednesday next week. Again, thank you so much, Sir Rodney. Thank you so much. Maraming salamat po sa nagpapahula. He's just a green one. Again, guys, live and love your best life. Yes. Thank you. Picture tayo, sir. Correct. Mga palon on bayan. Hindi rin pwede mag-cover. Thank you.